Magsimula tayo sa isang tanong para sa'yo. Naranasan mo na ba yung naabot mo na lahat? Yung mga target sa trabaho, yung business growth, yung recognition, pero pag uwi mo, parang may kulang ta rin. O kaya pagod na pagod ka. Oo, pagod na pagod ka, para kang nasa isang treadmill ng tagumpay na hindi namang tumitigil, no? Alam mo, yung mga source na pinag-uusapan natin, parang sinasabi nila na, teka, baka mali yung tanong eh. Yung tanong natin tungkol sa success. Eksakto. At yun ang mission natin sa pag-usap na ito. Ang busisiin ng malalim itong konsepto ng The Purpose Compass. The Purpose Compass. Oo. Isa raw itong framework para sa mga leader, lalo na yung mga pakiramdam nila na lulunod na sila sa mundo ng mga numero, ng metrics, ng quarterly results, at naghahanap sila ng mas malalim na kahulugan. So titingin natin kung paano nito binabago yung mismong sukat. Yun sukatan ng isang magaling na leader. Hindi na ito tungkol sa kung ano ang kinikita mo, kundi ano ang mga buhay ang nababago mo. Okay, sige, himayin natin yan. Kasi ang laking pagbabago sa mindset niyan, di ba? Titingnan natin yung pagkakaiba ng, ano nga yung tawag sa sources mo, worldly metrics. Wordly, metrics, oo. Laban sa kingdom ROI. At pag-uusapan din natin yung 4 na malalaking pagbabago na nangyayari pag may purpose ka. At syempre, paano mo to magagamit sa araw-araw para makabuo ng isang legasiya? Yung hindi basta-basta nabubura. Okay, para magsimula, may familiar na kwento sa mga materyang mo. Isipin mo raw si Daniel, isang executive na, sunod-sunod ng promotion, palaki ng palaki ang revenue. O kaya si Alex, Iri, isang CEO na sa bawat board meeting, puro charts at numero lang ang focus. sa labas, sila yung definition ng tagumpay, sila yung nasa cover ng magazine, kumbaga. Pero yun na nga, yung hindi nakikita sa labas, ay yung nangyayari sa loob. Sa loob-loob nila o sa team nila, ramdam na yung burnout. Minsan, may mga desisyon na medyo alanganin sa etika, di ba? Para lang maabot ang targets. At madalas nasisira ang mga relasyon. Ito yung tinatawag sa source na profit-only leadership. Profit-only leadership? Oo, yung focus nasa kita lang. Lahat ng iba parang collateral damage na lang. At ang sinasabi dito, hindi lang to issue ng moralidad. Isa raw itong strategic blind spot. Oo, at napaka-importante niyan ngayon. Sinasabi sa material na sa digital age natin, kung saan lahat transparent, napakabilis maparusahan ng kawalan ng authenticity. Gets ko. Yung mga dating sukatan, hindi na gumagana. Hindi na sapat. Yung efficiency, yung skill, yan yung mga sukatan ng industrial era. Ang hinahanap ng mga empleyado at customer ngayon, tiwala, tunay na koneksyon. So yung isang leader na nakakalimot sa mga tao niya. Madaling malantad. At sa huli, babagsak din. Hindi na siya sustainable. Dito na ngayon pumapasok yung solusyon na inilalatag sa sources mo, ang The Purpose Compass. Magandang analogy, no? Oo, Isipin mo ito bilang isang tunay na kompas na laging nakaturo sa true north ng mission mo. Lalo na pag nalilito ka na sa dami ng pressure at mga opportunities. Sabi dito, may 4 na malalaking pagbabagong dala ito. 4 na pagbabago. At ang una ay mula sa kalituhan patungong kalinawan, confusion to clarity. Okay, isa-isahin natin yan saglit. Anong itsura niyan sa opisina, halimbawa? Paano mo malalaman kung ang isang leader ay nasa confusion versus clarity? Magandang tanong. Yung leader na nasa confusion, siya yung linggo-linggo may bagong flavor of the month na initiative. Yung pabagabago ng direksyon. Oo. Ngayong linggo, AI ang focus. Sa susunod, sustainability. Nakakalito para sa team kasi hindi nila alam kung ano talaga ang priority. Pero yung leader na may clarity, kahit anong uso, alam niyang tanggihan kung hindi yun tugma sa core purpose nila. Malinaw ang hindi niya. Kaya napakalinaw din ng oo niya. Gets ko. So, di ka basta-basta sumasakay sa lahat ng alon. Okay, ano yung pangalawa?
Ang pangalawa ay ang pagbabago mula sa pagiging transaksyonal patungo sa pagiging relasyonal. Transactional to relational. Oo, yung transactional leader, ang tingin niya sa mga empleyado ay, resources para maabot ang goal. Para mga gamit lang. Parang ganon. Pero ang relational leader, nakikita niya sila bilang mga tao. Mga taong kailangang i-develop, alagaan, hindi lang human resources, kundi humans with resources. I like that. Ganda nun. Pangatlo. Mula sa pagiging reactive patungo sa pagiging estratehiko. Reactive to strategic. Yung laging nagpapatay ng sunog. Yun, yung reactive leader, para siyang bumbero, laging nag-aapa. Pero yung estratehikong leader, siya yung nag-i-install ng sprinkler system. Nag-iisip siya long-term para hindi na mangyari yung sunog in the first place. At yung pang-apat na sa tingin ko ay pinaka-powerful sa lahat ay mula sa pag-iisa patungong pagpaparami, isolated to multiplicative. Oo, yung isolated leader, gusto niya siya ang bida. Siya ang may hawak ng lahat. Pero ang multiplicative leader, ang goal niya ay i-empower ang iba para maging mas magaling pa sa kanya. Pag-uusapan natin yan mamaya. Okay, so paano nagiging practical itong compass na to? Paano kanya tinutulungan na gawin yung apat na pagbabagong yan? Nagiging practical ito sa pamamagitan ng tatlong lente. Tatlong lente na ginagamit mo sa bawat desisyon, maliit man o malaki. Tatlong lente. At mahalagang tandaan no, na ang framework na to ay galing sa isang faith-based perspective. Ang unang lente ay calling o tawag. Ang tanong dito, itong desisyon ba na to naaayon ba sa pinakamataas na layunin na itinakda para sa'yo? So para sa author ng source, ito'y layunin mula sa Diyos. Oo, pero kahit sa secular na pananaw, ito yung tanong na, is this aligned with my ultimate why? Okay, alignment with your deepest purpose. Gets. Pangalawa. Ang pangalawa ay character o pagkatao. Dito ang tanong ay, sinasalamin ba ng desisyong ito yung integrity, yung kababaang loob, yung diwa ng paglilingkod? Hindi lang kung ano ang gagawin mo, kundi sino ka habang ginagawa mo ito. At ang pangatlo, Pangatlo, impact o epekto. Makakatulong ba to para umunlad at lumago ang ibang tao? may isang practical na tool na binanggit sa source para magamit yung tatlong lente na yan. Yung pagbuo ng isang one-sentence purpose statement. Oo. Okay, parang simple pakinggan pero sigurado akong mahirap gawin. May guide ba kung paano to bubuuin? Magandang tanong yan. Kasi hindi raw ito yung typical mission statement ng kumpanya na puno ng corporate jargon, di ba? Yung hindi mo maintindihan. Oo, dapat daw personal, malinaw at may puso. Halimbawa, imbes na to be a global leader in providing synergistic solutions na parang walang kaluluwa, Walang dating. mas malinaw na to build platforms that empower creative storytellers. O kaya to create spaces where people feel safe to grow. Yung una, corporate speak. Yung pangalawa, may puso. Yun ang litmus test. Wow, teka. Dito nagiging mas interesante yung usapan. So ang sinasabi pala dito, kailangan nating i-reprogram yung buong definition natin ng return on investment. Yan ba ang punto? Eksakto. At isipin mo ang bigat niyan. Sanay tayo na ang success nakita agad sa numero, sa bank account, di ba? Sa quarterly report. Oo, yung quantifiable. Pero itong tinatawag sa source na Kingdom ROI, ang sukat nito ay legacy. Hindi mo siya makikita sa isang quarter lang. Ang tanong dito ay, pagkatapos ng 10 taon, may mga tao bang magsasabi na, nagbago ang buhay ko dahil sa pamumuno niya? Ibang-iba yon sa lumaki ang sales natin ng 10% last year. Napakalaking pagkakaiba. At para maging malinaw, hindi naman siguro sinasabi ng source na masama ang kumita, no? Kita o profit ay isang mahalagang tool, pero hindi ito ang ultimong layunin. Isa itong resulta, isang byproduct ng tapat na paglilingkod, pero hindi ito ang nag-iisang sukatan. Kumbaga, kapag ang focus mo ay sa pagbabago ng buhay ng tao, madalas sumusunod na lang yung kita. Sumusunod na ng Nagbigay ba ng konkretong halimbawa para mas maintindihan natin itong Kingdom ROI in action? meron.
Ang laging ginagamit na halimbawa ay si William Wilberforce. Miyembro siya ng British Parliament noong 18th century. Okay. Sa posisyon niya, pwede siyang yumaman, maging mas makapangyarihan, pero ginamit niya ang kanyang impluensya para sa isang bagay, ang wakasan ang slave trade sa British Empire. Grabe yun. Inabot siya ng dekada, maraming beses siyang natalo, pero hindi siya sumuko. Alam mo, para magawa yung ginawa ni Wilberforce, hindi sapat na may purpose ka lang. Kasi sigurado, sandamak man ang pressure sa kanya na tumigil, na i-compromise ang prinsipyo niya. Oo naman. Dito siguro pumapasok yung sinasabi sa source tungkol sa integridad, di ba? Yung kakayahang manindigan kahit mahirap. Tumpak! Yan mismo ang tulay. Ang integridad ang pundasyon ng lahat. Ang legasiya ni Wilberforce ay nakatayo sa kanyang hindi natitinag na paninindigan. Sabi nga sa source mo, ang tunay na pamumuno hindi nasusubok pagmadali ang lahat. Nasusubok ito sa mga sandali ng matinding pressure. Doon mismo. At para i-illustrate ito, gumamit ang source ng dalawang napakatandang kwento, sina Daniel sa Babylonia at Jose sa Ehipto. Paano sila naging ehemplo ng integridad sa gitna ng pressure? Tingnan natin si Daniel. Nasa isang foreign land siya. Sa isang sistema na puno ng political intrigue. Nang magkaroon ng batas na nagbabawal sa pananalangin maliban sa hari, anong ginawa niya? Pwede siyang magtago, di ba? Pwede. Pwede siyang mag-compromise. Pero ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang pananampalataya kahit alam niyang itatapon siya sa kulungan ng mga leon. So ano ang modern-day equivalent niyan para sa isang leader ngayon? Hindi naman tayo itatapon sa kulungan ng leon. Pero ano yung mga leon na hinaharap natin? Ang mga leon ngayon, yan yung pressure na baguhin ng financial reports para magmukhang maganda. O yung tukso na manira ng kapwa para ma-promote. O yung desisyon na gumamit ng mas murang materyales na alam mong makakasama sa customer? Eksakto. Para lang lumaki ang profit margin. Ang aral kay Daniel ay, ang integridad, nangangailangan ng tapang, na gawin ng tama, kahit malaki ang posibleng mawala sa'yo in the short term. At si Jose naman, paano siya pumasok sa kwento? Si Jose dumanas ng matinding pagkakanulo, naging alipin, nakulong dahil sa maling paratang. Sa lahat ng yon, may karapatan siyang maging bitter, maging mapaghiganti. Oo naman. Pero sa bawat sitwasyon, pinili niyang maging tapat at maglingkod ng mahusay. Ang integridad niya sa bilangguan ang nagdala sa kanya sa palasyo. Pinapakita nito na ang integridad hindi lang tama sa moral, matalino rin sa estratehiya. Paanong naging matalino? Kasi nagbubuo ito ng tiwala, at ang tiwala ang pundasyon ng pangmatagalang epekto at impluensya. At yung tiwala at impluensya na yan ang nagdadala sa atin sa huling konsepto, yung multiplicative leadership. Sabi mo kanina, ito yung pagbabago mula sa pagiging isolated patungo sa pagiging multiplicative. Oo. If we connect this to the bigger picture, sinasabi sa source na ang pinakamataas na antas ng pamumuno ay hindi lang pagkakaroon ng mga tagasunod, ng followers. Okay? Ito ay ang paghubog ng mga bagong leader. Teka, magandang tanong yan. Pero aminin natin, mas madali at mas nakakataba ng ego yung una, yung mag-ipon ng followers, di ba? Maraming leader gusto nila sila ang pinakamagaling sa kwarto. Bakit crucial, ayon sa source, na piliin yung mas mahirap na landas na to? Crucial ito kasi ito lang ang paraan para mag-iwan ng legasya na mas malaki pa sa'yo. Ang pamumunong nakasentro sa pag-ipon ng followers, namamatay kasama ng leader. So pag nawala ka, wala na rin. Wala na. Pero ang pamumunong nagpaparami ng leaders, lumilikha ng isang chain reaction na nagpapatuloy kahit wala ka na. Ang ginamit na modelo sa source ay si Apostol Pablo na nagmentor kay Timoteo. Okay. Ang layunin ni Pablo hindi lang turuan si Timoteo. Ang layunin niya ay ihanda si Timoteo para siya naman ang maging kwalipikadong magturo sa iba. So, ang epekto mo hindi na nagiging linear o isa-isa, nagiging exponential o dumarami ng kusa. May mga practical bang paraan na binanggit kung paano to sisimulan?
Kasi parang ang laki ng konsepto nito eh. Meron. At hindi siya kasing komplikado ng inaakala natin. Binanggit dito ang konsepto ng mentor mini cohorts. Mentor mini cohorts. Oo, imbes na gumawa ng malakihang training program para sa lahat, ang focus ay sa maliliit na grupo. Minsan, 1 o 2 tao lang. Sinasadya mong ibuhos ang oras at kaalaman mo sa ilang piling tao na may potensyal. So, quality over quantity. Mas malalim at mas relasyonal. Eksakto. Kasi ang idea, hindi lang pag-transfer ng skills, kundi pag-transfer ng character, ng values, at ng decision-making frameworks na tinalakay natin, yung paggamit ng purpose compass. Ito ang paraan para masigurado na yung misyon at kultura na sinimulan mo ay magpapatuloy. Magpakatuloy ng may integridad kahit matagal ka nang wala sa posisyon. Tinuturuan mo silang mangisda, hindi lang sila binibigyan ng isda. Bilang buod, kung iisipin natin lahat ng napag-usapan, ang mensahe ng mga source na ito ay malinaw. Ang tunay na pamumuno ay hindi pagmamay-ari, kundi isang stewardship o pangangasiwa. Oo, isang pangangasiwa. Ito ay isang paglalakbay papalayo sa pagiging self-driven patungo sa pagiging purpose-driven o God-driven na nakatuon sa isang mas mataas na layunin. Dahil dyan, ang definition ng tagumpay ay tuluyan ng nagbabago. Hindi na ito tungkol sa panandaliang kita o sa dami ng followers, kundi sa isang legasya na nakaugat sa kalinawan ng misyon, sa integridad, at sa isang epekto na patuloy na dumarami. Na dumarami sa pamamagitan ng mga lider na hinubog mo. Yon. So iniiwan tayo nito na may isang malaking tanong. Oo. At ang hamon na iniiwan nito para pag-isipan mo ay ito. Saan ka tataya? Mananatili ka ba sa treadmill ng panandaliang tagumpay na sinusukat sa numero na alam mong nakakapagod at may kulang? O pipiliin mo ang landas na mas mahirap? Na nangangailangan ng integridad at pasyensya pero naghahatid ng pangmatagalang epekto sa buhay ng iba. Ito ay isang desisyon na ginagawa mo araw-araw, sa bawat email, sa bawat meeting, sa pagitan ng kung ano ang maginhawa at kung ano ang tama. Ang kompas ay nasa iyong mga kamay. Aling direksyon ang pipiliin mo?